young Rodrigo Roa Duterte. Kumpiyansa ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman na mapapawalang sala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong murder as a crime against humanity na kinakaharap niya sa International Criminal Court. At mula sa the Netherlands, saksi live si Maris Umali. Maris? Yes, Pia, kaalis-alis lamang ni Vice President Sara Duterte mula rito sa Scheveningen Prison kung saan binisita nga niya ang kanyang ama bago mag-alas 2 ng hapon dito nang siya'y dumating. So more or less nasa mahigit isang oras din yung kanyang pagbisita sa kanyang ama at sinabi nga niya na maayos ang lagay ng kanyang ama. Nasa hospital part daw ng detention facility na nanatili ang kanyang ama para laging mamomonitor yung kanyang kondisyon. At sinabi naman daw ng kanyang ama na mabuti ang kanyang sitwasyon sa loob. Katunayan, para raw hotel yung kanyang tinutuluyan sa loob ng detention facility na ito. Ang tanging kaibahan lang daw ay hindi siya makalaya o hindi siya makalabas. Very comfortable, control yung temperature sa loob at nakakakain din daw siya ng kanin. In high spirit nga ang dating Pangulo sa loob ng detention facility dahil ayon kay Vice President Sara Duterte, ang katunayan daw dyan ay na-charm niya yung mga tao sa loob ng detention facility. So the usual former President Duterte kung paano siya sa mga tao, na-charm din daw niya yung mga tao sa loob. At sinabi rin ng Vice President na pwede raw palang magpadala ng sulat sa detainees, gaya na rin ng kanyang ama na nakatanggap ng sulat mula sa isang Dutch couple. At doon nga ay pinaparating nila doon sa sulat na yon yung kwento rin ng isang saint na taga dito sa Netherlands at nakulong din daw dito sa detention facility na ito kung saan pareho daw yung sitwasyon na nakaranas daw ng injustice. So, sa ngayon, ang sinabi raw sa kanya ng kanyang ama ay pinauuwi na siya. Pero sabi niya ay inaayos pa raw niya. Bago siya umuwi sa Pilipinas ay gusto niyang ayusin muna ang kanilang defense team. At sa ngayon daw ay bukod sa British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman na itinalaga ng kampo ni Duterte na maging counsel niya, ay meron na raw iba pang kinakausap ng mga abogado itong si Vice President Sara Duterte. Katunayan, yung isa sa mga ito ay darating daw dito sa The Hague. At oras daw na maayos ang defense team na ito sa ICC ay magwi-withdraw raw si dating Executive Secretary Salvador Medialdea dahil ang nais daw ng pamilya Duterte ay ang kukunin nilang mga abogado sa kanyang defense team ay yung mga may karanasan sa ICC. Nabisita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Scheveningen Prison nang itinalaga niyang abogado sa ICC na si British-Israeli lawyer Attorney Nicholas Kaufman. 2 oras daw sila nag-usap. Ayon kay Kaufman, umaasa siyang maaakwit sa kinaharap na reklamo ang dating Pangulo. You're very confident that the former president will be acquitted. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted indeed, even at the earliest stage possible. Magpa-file daw sila ng mga petisyon bago ang confirmation of charges hearing sa September 23. There will be petitions, obviously. Once again, it's not for me to comment on the defense strategy at this moment in time. What was any message the first message that the president gave to you? That he's in good spirits and looking forward to conducting his defense. How often are you able to visit the former president? I'm available to visit the former president as long as I'm here, and as long as I'm allowed to do so. I have promised him that I will come every day that I'm in The Hague. Bilang senior counsel na may karanasan sa ICC, siya raw ang tutulong sa pagbuo ng defense team. Aabutin daw ito ng humigit kumulang 1 linggo. Nasa ICC kung kukumpirmahin si Kaufman bilang abogado. Nakausap na rin daw niya si Vice President Sara Duterte. Bibisita rin dapat kay Duterte si dating Executive Secretary Salvador Medialdea bago mag-alas 9 ng umaga sa the Netherlands. Pero ayon sa Embahada ng Pilipinas doon, habang nasa reception counter ng detention facility ay sumama ang pakiramdam ni Medialdea, kaya nagpatawag ng medic. Nagpatawag din ng ambulansya na siyang nagdala kay Medialdea sa ospital. Kasama raw ni Medialdea sa ospital ang isang malapit niyang kaanak.
Alas 6 naman kagabi, nagtipon ng ilang grupo mula sa iba't ibang bahagi ng Europa para igiit ang hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Ang sino mang hinahatulang guilty ng ICC ang siyang responsableng magbayad sa mga biktima. At habang gumugulong pa lang ang kaso ng isang suspect, may hakbang nang i-freeze ang mga asset o ari-arian niya. Base sa website ng ICC, ang Office of the Prosecutor ang kakalap ng financial information ng isang suspect sa simula ng pagdinig. Kapag nailabas ang warrant of arrest o summons to appear, maaari ring maglabas ng request para sa identification, tracing at freezing ng mga ari-arian ng suspect. Ang registry naman o yung gumagawa ng non-judicial functions ng ICC ang responsable para mahanap at ma-recover ang asset ng nililitis. At hihingin ang tulong ng mga estado at intergovernmental organizations para mabawi ang mga yan. Pero ayon sa isa sa mga Pilipinong abogado sa list of counsel ng ICC, may komplikasyon kung hindi saklaw ng Rome Statute ang bansa kung saan hihilingin ang pag-freeze ng asset ng akusado. This asset, when it's in the Philippines, it needs the cooperation ng Philippine domestic authorities. If it's outside, kung hindi yan non-state party, hindi yan obligated to cooperate under the Rome Statute. Pero kung may political will umano ang gobyerno, may legal na paraan pa rin para maipatupad ang freeze kung hihingin ng ICC. Sabi ng palasyo, kung ito po ay magkakaroon man ng issue or magbibigay ng order ang ICC, ituturo po natin, ibibigay po natin to sa dapat sa AMLAC kung kinakailangan po. Hindi ba ito nangangahulugan ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC? Kaya nga po ibabata natin sa AMLAC. But AMLAC is under the Philippine government. Yes, but if there's a need for that, ang AMLAC walang sinisino. So kung kinakailangan po, para po mabigyan ng reparation, damages, kung sino man, ang masasabing na biktima, kailangan pong ibigay ang hustisya. Giit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, walang legal na basehan para sa freeze order at wala ring i-freeze dahil mahirap ang dating Pangulo. Sa huling SALE na inilabas sa publiko noong 2017, may net worth na mahigit 28 million pesos ang dating Pangulo. Hindi na isinapubliko ang mga huling SALE niya. Ayon sa ICC, minsan ay hindi sumasapat ang nabawing asset ng akusado dahil sa lawak ng naganap na krimen. Pero may trust fund daw ang korte na maaaring gamitin para sa iba't ibang anyo ng suporta para sa mga biktima. Yes, Pia, magmula naman dito sa detention facility ng ICC ay magtutungo si Vice President Sara Duterte sa isang ospital kung saan ngayon nakakonfine si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Dati na raw kasing nag-collapse din itong dating ES at sinasabihan nga nila na alagaan niya yung kanyang sarili pero ganun pa rin talagang tuloy-tuloy kasi yung sa pagtatrabaho raw itong dating Executive Secretary kaya posibleng dahil na rin sa pagod. Pero ngayon daw ay pupuntahan niya sa ospital para malaman din ang kanyang kondisyon at kalagayan at magbibigay din daw po ng karagdagang updates si Vice President Sara Duterte kapag meron na siyang makalap o makuha mga impormasyon. So yan muna ang latest, Tia. Maraming salamat, Marizo Mali. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.